Deuteronomy 32 verse 4, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Aaron John Lumibang. Itong aking daily devotion para sa araw na ito. At ang tatalakayin natin paksa para sa araw na ito ay tungkol sa nasaan ang hustisya doon. Nasaan ang hustisya doon? Ito yung madalas na phrase na sinasabi ng tao sa mga paligid natin, pati tayo rin. So tuwing nakakita tayo ng mga kasalanan o kamalian na nagpapatuloy sa mundong ito, ang sa kasalukuyan o pwede rin yung mga nangyari noon na hindi na tayo makapaniwala, kaya ng mga namamatay, mga gagahasa, na mga bata pa lang, magtatanong ka talaga, nasaan ang hustisya doon? No? So, ang pinaka-content natin na pag-uusapan ay justice. So, tingnan natin, justice is also known as God's righteousness. His perfect moral character expressed in action. So, yung perfect moral character na mabuti ang Panginoon. Likas na siyang mabuti. In other words, He is the perfect good. Siya ang pinakabasehan ng kabutihan ng mundo at ang mga actions natin ay nakabatay iyon sa kalooban ng Panginoon na ano ang mabuti at ano ang masama. So His perfect moral character expressed in action means that God always does what is right, fair, and is consistent with His holy nature. He upholds moral order, punishes evil, and rewards obedience. God's justice assures us that no wrong escapes His sight, that He will bring all things into account in Jesus, God's justice and mercy. So, He paid for sin so we could be forgiven without compromising divine righteousness. So justice is not what God does, no, it is who He is. Yung kailangan natin makita dito na it is an expression of His character. Hindi ito bagay na ginagawa niya na dahil ginagawa niya lang yun, ginagawa niya dahil ang kanyang likas na likas na kanyang sa sarili niya na siya ay hustisya at mabuti. Kaya tingnan natin ang ating mga katuturan sa araw na ito na una, God's justice prevails over injustices. So kailangan natin maalala na kahit sa mundong mga ito na may nakita tayong mga masama na ayun sa naalala ko sa napanood ko na video na yung Pastor Sulacampo na may mga bagay na masama na kasalanan sa mundong ito na minsan ninaalagaan pa natin, tayo pa yung mismo gumagawa o ginagawa ng ibang tao. Hindi ito nagprevail. At the end of all things, lahat tayo o lahat ng mga kamalian ng mundo ay susuklian ng patas na sabihin natin hustisya, no? O hatol na galing sa Panginoon. So God's justice prevails over all in the way that He wishes it to prevail as. So it can become as a punishment in this world or pwede rin sa kabilang buhay, no? Sa pangalawa, God's justice punishes the wicked. So, syempre, God's justice punishes the wicked na He is good. Di niya papayagan ng mangyayaring kasamaan na iiral sa mundo na hindi na sa huli ng lahat ay magtutuloy pa rin or pinagpapatuloy hanggang sa dulo, no? Kagaya ayon sa Panginoon, God's justice punishes the wicked according to His time, according to His will. So, at the end of all things, lahat ng mga kasamaan, all works of evil will be judged accordingly and be punished as such. Kaya, para sa atin, dapat it is a way of prevailing over things. Na hindi tayo iniwan, hindi tayo na ghost, kumbaga, hindi tayo nasinlang, kundi narinig tayo at pinapakita ng Panginoon na He is expressing His distaste, His dissatisfaction, His disgust, His anger towards the wicked, what is evil, no? At pangatlo, God's justice passes over those in Christ. Na ito yung context na yung Passover meal na God is the Passover lamb, the blood that is shed na nilalagay sa mga gilid ng mga pintuan at mga bintana kung saan sabay natin, angel of death will pass over the house that the people reside in na merong pinahirang dugo ng Passover lamb. Sa ganun, tayo na may matutuloy na hustisya at pati na rin malalagpasan tayo ng mga mananampalataya. Kaya, maligayang araw sa ating lahat at mabuhay.